Terry, Stella, may problema tayo. Sigurado ko ba ito yung bahay? Dito ko sila nakita kanina. Nagkita-kita silang tatlo, kaya bumalik ako agad. Baka kasi sumugod yung mga yung dito eh. Siguradong nakalis na yung mga yon. Malamang natunogan nila na papunta na tayo dito! Palamig na muna tayong lahat. Perry, paano ko itago nila si Miggy? Paano ko hindi ko na mabawi ang anak ko? Stella, mas hindi natin makukuha si Miggy kapag nakita ka nila. Si Miggy ang gagawin nating pain para lumabas si Stella. Hindi niya matitiis yung anak niya. Kailangan mo gumawa ng paraan. Dahil kung buhay talaga siya, ibig sabihin, void ang kasal natin. Gagawa ko ng paraan, sosolusyonan ko na para finally mawala sa buhay natin si Stella. Hindi ko na muna papapasukin ang anak ko. May family emergency kasi kami. May taong galit sa pamilya ko at sinusundan nila kami ni Kevin. Natatakot ako baka madamay ang anak ko. Actually, sa tingin ko, si Miggy ang gusto nilang kunin sa amin. Hindi ba siya kayang hulihin ng mga pulis? Nag-report ka na ba, Mrs. Killiamore? Yes, nag-report na kami. Pero baliw ang mga taong to. Hindi rin naman kami titigil ng asawa ko. Hindi ako papayag na makuha nila sa akin si Miggy. Anak? Anak? Miggy, sandali ah. Miggy, anak. Stella, nagkaharap din tayo. Alam mo, Gloria, sabi ni Perry, nakita nila si Misha na umaaligid-aligid sa rest house. Kaya, dito na muna siya sa bahay ko. Kaya huwag kang mag-alala, Gloria. Mas ligtas siya sa bahay na ito. Hindi na si Stella ang inaalala ko. Ikaw ang inaalala ko. Lumalala na ang sakit mo. Kailan mo babalak magpakilala kay Stella? Akala ko ba gusto mo ikaw magsabi sa kanya ng totoo? Gusto ko sanang sabihin eh. Pero, magulang sitwasyon ni Stella. Lalo na ngayon, nakita na siya ng kanyang mga kaaway. Alam mo, sasabihin ko rin sa kanya kapag nabawi na niya si Miggy. Ano, Gloria? Masaya na ako na kasama ko ang anak ko. Kahit hindi niya alam na ako ang tatay niya. Ninong, nakita niyo ba si Stella? Hindi. Bakit? May problema ba? Ninong kasi... Ay, Gloria, sinabihan ko si Stella na huwag lumabas ng bahay. Baka mamaya makita siya doon ni Kevin. Eh, hinanap ko siya dito sa loob ng bahay pero wala ho siya. Si Megan din naman hindi niya alam kung asaan. Lucy, tigilan mo ng pagtatago mo, Stella. Ang pagpanggap mong patay ka na, hindi mo na ako matatakot. Kaya harapin mo ang kasalanan ginawa mo sa pamilya ko. Ako pa ang may kasalanan, Lucy? Sa pamilya mo? Pamilya ko ang sinira mo, ang mag-ama ko ang inagaw mo. Kayo ni Kevin ang pumatay kay Shelby.
Kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, kayo ni Kevin ang punot dulo ng problemang to. Isama mo pa yung mga walang hiya mong kaibigan na pinagtulungan ako. Ganon. Kaya gumaganti ka sa amin, tama ba? Umamin ka nga sa akin, Stella. Ikaw ba ang nag-iwan ng wedding picture niyo ni Kevin sa anak ko? Ikaw ba ang gumaganti sa amin nila Dina at Misha? Ha? Bakit kasi hindi mo binabantayan si Stella? Akala ko ba ikaw ang bodyguard niya? Tigas ng ulo nun eh. Alam na ngang mainit siya sa mga kaibigan niya. Yan, pinuntahan pa rin ng anak niya. Di dapat sinamahan mo siya. Paano kung mapahamak yun? Naku, walang mangyayaring masama dun. Duwag yun eh, hanggang tingin lang yun. At hindi nanggugulo yun. Kahit pa Megan, dapat sinamahan mo pa rin siya. Teka lang. Nakakalataan ako sa'yo ah. Kung makapag-alala ka dyan, parang jowa ka ni Stella ah. Huwag ka na nga gumawa dyan. Walang mangyayaring masama kay Stella. At kung magkagulo man, naku, sigurado kong tatakbo agad yun. Kaba. Ano, Stella? Umamin ka. Ikaw ang gumawa ng lahat ng yun sa amin, hindi ba? Actually, hindi mo na pala kailangan sumagot. Dahil nakapinta na lahat sa mukha mo ang mga ginawa mo sa amin. Ikaw ang nagtangkang kumuha sa anak ko. Sandali, bakit ako pinagbibintangan mo? Wala ka namang katibayan ah. Nakita mo bang ako mismo ang lumapit sa anak mo? Eh kahit nga sarili kong anak na hindi ko malapitan ngayon. Kung wala kang kasalanan, bakit ka nagtatago? Bakit ka nagpapanggap na patay ka na? Dahil umalis kayo ni Kevin. Lumayo kayo sa akin kasama ng anak ko. Pumunta kayo sa ibang bansa. Kaya kinailangan ko gumawa ng paraan para bumalik kayo dito para mabawi ko ang anak ko. Lucy, binigay ko na sa'yo ang asawa at pera ko. Pwede ba ibigay mo na sa akin si Miggy? Ibigay mo na sa akin ang anak ko, pwede ba? Miggy, saan ka pupunta? Ano ba? Stella, halika dito! Ano ba na ang mami niya ngayon? Ano? Akin na ang asawa mo, ang bahay mo, ang pamilya mo! Hindi ko na sila ibabalik sa'yo. Wendy, ilagay mo si Miggy sa kotse! Ang kapal na mukha mo! Miggy! Halika dito! Halika dito! Miggy! Hindi mo na napitan ng anak ko! Dito ka! Dito ka! Wendy, itago mo anak! Ayop ka! Ayop ka! Traitor ka! Asok lang kala ko kaibigan kita! Miggy, basta anong klaro? Nagalang hirapon ka kaibigan natin! Wisit ka! Miggy! Ano nang balak mong gawin, pare? Buhay pa lang si Stella ngayon. Wala nang bisa ang kasal niyo ni Lucci. She can even get Miggy from you. I don't know, bro. Alam ko lang, nag-promise ako kay Lucci. Nagagawa ko ng paraan para mawala si Stella dahil habang nandyan siya, hahabol at hahabol siya sa amin. Sounds like a convenient scenario. May enough grounds ka pa para ipakulong siya. I mean, sa likod ng Reyes, hindi siya makakalabas to get Miggy. No more trouble. Wala, pare. No grounds, pero pwede akong makahanap ng paraan o pwede akong gumawa ng dahilan para makulong si Stella. Well, you know, man, I'm here for you. I'm here to lend a hand. Sabihin mo lang ako kung anong balak mong gawin. Huh? Hello? Wendy? Hello? Wendy? Ano? Nag-aaway si Lucci Stella? Opo, sir. Pinaghihiwalay na po sila dito ng mga gwardiya sa eskwelahan eh. Then do something! Ilayo mo na si Miggy dyan. Opo. Sige po. Miggy! Ano ba? Ayop ka! Pasok doon. Miggy! Miggy, pumasok ka! Bigay mo sa akin ang anak ko, Lucci! Akin si Miggy! Akin siya! Magkakamatay muna tayo bago umukha sa akin si Miggy. Huwag na huwag kang lalapit sa pamilya ko, Stella. Dahil sinasabi ko sa'yo, hindi lang yan ang aabutin mo. Lucci! Ano ba? Bitawan mo ako! Miggy! Akin ang anak ko! Anak! Anak! Lucci! Walang iya ka! Miggy! 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 Anak! Anak! Lucci! Walang iya
mami ko? Bakit po kayo nag-aaway? Bakit hindi po tayo tumigil? Balikan po natin siya! Miggy, hindi pwede ang gusto mo. Hindi kita ibabalik sa mami mo. Kung pwede, tumahimik ka na dyan. Pero mami ko! Miggy, stop! Ako na ang mami mo ngayon, kaya kung pwede, stop calling her mommy. Kapag hindi ka tumigil, lalo ako magagalit sa'yo. Stella. Stella, ano nangyari? Sige na mga sir, ako na bahala. Sige na. Stella, ano nangyari? Nakita ko ni Lucy. Nakita niya ako. Nag-aaway kami. Nagkasagutan kami. Nagkasakitan dahil ayaw niya ibigay sa akin ang anak ko. Ba't ayaw niya ibigay sa akin ang anak ko? Dapat kinalbo mo yung babaeng yan eh. Talo na naman ako. Talo na naman ako. Talo na naman tayo. Pero anong gagawin ko? Paano kung ilayo na nila sa akin si Miggy? Anong gagawin natin? Kailangan natin bawiin ang anak ko. Paano kung ilayo na ulit nila sa akin si Miggy? Stella, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Babawiin ko si Miggy. Pero sa ngayon, uuwi muna tayo. Okay? Akong bahala. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bes! Bakit ka sumugod doon? Sana tumawag ka ng backup! Para habang sinasabunutan mo siya, may hahawak sa kanya. Pinagsasasampal mo siya, pinagsasasabunutan mo siya. Nakakagigil eh! Ha? Nakainis! Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko eh. Nung nakita ko siya, Nay, ang saya-saya ko. Namiss ko na po si Miggy, sobra. Alam niyo po ba, tinawag pa rin niya akong mami. Naaalala pa rin ako ng anak ko, Nay. Anak, kahit kailan, hindi ka makakalimutan ni Miggy dahil ikaw ang nanay niya. Pwedeng magkaroon ng ibang asawa si Kevin, pero hindi pwedeng magkaroon ng ibang ina. Si Miggy, ikaw lang yun. Ikaw lang yun. Kukunin ko si Miggy kay Lucci. Gagawin ko ang lahat para lang mabawi ang anak ko. Kung handa si Lucci pumatay para lang mailayo sa akin si Miggy, handa naman akong mamatay para lang makuha siya. Sumuhay pa si Stella. Gumawa ka ng paraan, Kevin. Ilayo mo na kami ni Miggy. Ayoko na dito. Mag-aaway at mag-aaway lang kami ng ex-wife mo. Please, bumalik na tayo sa States. Lucci, alam mong hindi pwede natin gawin yon. Nalulugi yung business ni Ma at hindi ko siya pwedeng iwanan. All the more na yung savings ko, halos ubos na. Kung hindi ko kinuha yung pera ni Stella, wala na tayong pera. So, ganun na lang ba yun, Kevin? Hahayaan mo na lang guluhin tayo ulit ni Stella? Hindi mo ba ako kayang panindigan? Ha? Pagbabayaan mo na lang kami ni Chelsea, ganun ba? Lucci, no. No. Ako bahala sa inyo ng mga anak natin. I have a plan and it's a good one. And if everything falls into place, I promise you, mawawala sa buhay natin si Stella. Ngayong alam na nilang buhay pa ako. Siguradong ilalayo nila ulit sa akin si Miggy. Pero hindi ko sila titigilan. Huwag kang mag-alala, Stella. May mga naisip na akong plano kung paano kukunin si Miggy. Tama si Dina. Si Miggy lang yung habol ni Stella. At alam nating dalawa na hindi ko ibibigay siya sa kanya. Pero habang nandito si Stella, hindi na safe si Miggy sa mansion. Kailangan ilipat natin siya sa ibang lugar. Nakausap ko na si Luke. At pumayag na siya na doon na muna si Miggy. Ililipat nila si Miggy. Pero hindi pa natin alam kung saan. Kapag alam na natin, kaming dalawa ni Dan ang kukuha sa kanya. Pwede kayong sumama ni Megan. Pero,
Sa labas lang kayo. Kaming dalawa ni Dan mismo ang papasok sa bahay para kunin si Miggy. At kapag pumasok sila sa bahay, saka susulpot yung mga pulis, maliit lang yung lugar ni Luke, madali lang mapaligiran. Siguradong mahuhuli si Stella at kung sino man yung kasama niya ng mga pulis. Stella, masyadong delikado tong gagawin natin. Masyadong delikado tong plano. Dahil may mga security dun sa bahay. Posible rin na alam na to ni Kevin. At nakapagsabi na rin siya sa mga pulis. Dapat lahat ng gagawin natin kalkulado. Hindi tayo pwedeng magkamali. Pero nakakatakot. Paano kung mapahamak si Miggy? Paano kung pati kayo mapahamak dyan sa plano mo? Stella, hindi kami mapapahamak. Alam na namin ni Dan to, hindi kami mapapahamak basta-basta. Pangako ko sa'yo, poproteksyonan ko si Miggy. Ibabalik ko siya sa'yo ng walang galos. Paano ka nakakasigurong hindi makakatakas si Stella? Paano kung makuha niya si Miggy sa atin? Han, hindi niya makukuha si Miggy. Pinag-isipan ko yung planong to. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung tingin ko kay Stella bilang isang tanga, inutil, kahit may kasama siyang nagpaplano. Siguradong mahuhuli silang lahat ng pulis. Bes, anong ginagawa natin dito? Tsaka, pumunta tayo dito sa mansion mo, pero sa likod naman tayo ng bahay niyo. Ano ba yan? Tsaka nagpasama ka lang sa akin magpabili ng regalo, di ba? Tsaka paano natin iabot yun sa Junakis mo? Ano ba? Hindi ko nakakalimutan ang birthday ni Miggy ngayon. At sigurado ako may birthday party siya. Ngayon ko nga lang siya hindi nagawa ng cake eh. Kaya ito, kahit man lang regalo mabigyan ko siya, di ba? Oo nga, Bes. Nandun ako sa birthday ni Miggy. Pero, paano natin ibibigay yan sa Junakis mo? Isipin mo nga. Huwag ka maingay, huwag ka maingay. Ano ba yan? Sige. Wendy? Oh, ano yan? Ma'am, may nag-iwan ho eh. Hindi ko naman ho nakita kung sino. Tapon mo. Kung pwede, sunugin mo na rin. Ayong-ayaw ko makikita yan sa loob ng pamamahay ko. Naiintindihan mo? Tinitita talaga yung Chine. Best friend, bitawan mo ako? Hayaan mo siya. Bakit mo ba siya naging best friend? Andito naman ako ah! Grabe, tinapon yung regalo. Walang hiya talaga yung babae niya. Walang hiya talaga si Lucci. Pinapakita lang niya yung mga ugaling tinago niya dati. Huwag ka mag-alala. Humanda siya sa akin. Pag nagtuos ulit kami, lagot siya. Mommy, bakit wala akong party? I was expecting it. May party tayo. Palagi yung may party. Ginagawan pa ako ni Mami ng cakes. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi tayo pwede magpa-party. Hindi tayo pwede magpapasok na kung sino-sino sa bahay, ha? Kaya walang party this year. Naiintindihan mo? Lucci. Lucci, come on. Ako na. Ako na. Huwag kang makulit, Miggy. I promise you, we will throw you the biggest party. We will get you the biggest cake. Pero next year, huwag ngayon. Ayoko, Daddy. Gusto ko ng party ngayon. Miguel, stop it. Wendy, pakipasok mo na si Miggy sa kwarto.
Han, what's wrong with you? Ba't ang sungit mo kay Miggy? Dumaan si Stella kanina, nag-iwan ng regalo sa gate. Kailangan na talaga natin ilayo si Miggy dito. Kailangan yun ang gawin ng pinaplano ni Dina. Ayokong nakakalapit siya sa mansyon dahil baka mamaya kung ano pang gawin niya kay Chelsea. Walang mangyayari kay Chelsea. I'll take care of it, okay? Just please, stop worrying. Stop worrying. Tara, pasok kayo. Si Miggy. Si Miggy. Stella! Stella! Manahon ka. Gusto ko lang makuha si Miggy. Kunin na natin. Stella, manahon ka lang. Magantay muna tayo. Balikan na lang natin sila. Ha? Wala na tayong nakikita eh. Baka malata pa tayo dito. Wala na sila, Kevin. Sigurado ako matatanda naman nila itong bahay na to. Oo. At siguradong darating sila mamaya. We'll be ready. Hindi matutuloy yung plano natin ngayon eh. Stella, mas kailangan kami ni Ninong. Basta nandito kayo para kay Sir Miguel. Mas kailangan niya kayo ngayon. Akala ko, si Speed Shelby sa heaven. Di kaya bumalik siya para sa akin? Ah, Daddy? Patay na yung mami Stella mo. Baka ghost lang yung nakita mo. Huwag ka na pumunta doon. Baka mapahama ka eh. Hindi ko na kayang hintayin na gumaling si Sir Miguel. Hinihintay na ako ng anak ko. Kailangan ko nang puntahan si Miggy. Hello, Kevin. Hindi ka maniniwala. Si Stella mismo ang dumating at mag-isa lang siya. Nagkita na rin tayo. Miggy, si Mami nandito na. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi ikaw si Miggy. Gusto mo kami to! Sumuko ka na!